Dahil nga po mga idol, desidido na ang Chicago Bulls na makapag-rebuild ngayong off-season. Inaasahan na nga po na sunod-sunod na nilang tatanggalin at ipapamigay ang kanilang mga superstar. Sa katunayan, plano na rin naman nga po nilang i-trade ang kanilang dalawang star player na sina DeMar DeRozan at di kaya si Zach LaVine. At isa nga sa mga teams na pinakamalapit na magiging trade partner nito ay ang Los Angeles Lakers na matagal na rin naman nga pong gustong makuha si DeMar DeRozan. At ang maganda pa dyan, dahil nga tuluyan ang nakuha ng Lakers ang kanilang bagong head coach na si JJ Redick, makakapag-focus na nga sila sa posibleng trade talks na gagawin sa Chicago Bulls sa susunod na araw. Ang kaso, base nga po mga idol sa ibinulgar na balita ng isang insider, willing na rin naman nga sana ang Chicago Bulls na ibigay sa Lakers si DeMar DeRozan, sadyang meron lamang nga sila ditong isang kondisyon. Ito nga ay ang kagustuhang makuhang kapalit, si Austin Reeves. Yes mga idol, hindi nga kayo nagkakamali, kailangan muna nga pong isakripisyo ng Lakers si Austin Reeves kung desperado talaga silang maitandem si DeRozan kina LeBron James at Anthony Davis. Samantala, ginanap nga po mga idol ngayong araw ang inaabangang championship parade ng Boston na ginanap sa lugar ng Boston kung saan dinagsanga ito ng napakaraming mga fans. Pero syempre, hindi rin naman ito magtatapos ng hindi nagyayabang ang kanilang mga malalaro. Isa nga dyan, ang mga gumawa niyan sina Jason Tatum na binastos pa ang kanilang karibal na Miami Heat na sabihin ito sa kanyang interview sa media na parati nga pong madali ang kanilang laro laban sa Miami kahit ganapin man ito sa lugar ng Boston at maging sa lugar ng kanilang kalaban. Maliban nga po kay Tatum, nagyabang rin naman ang dating superstar nila na si Paul Pierce ng patamaan ng matagal ng karibal ng Boston na Los Angeles Lakers matapos nitong sabihin na kung sakali man nga pong manalo sila ng in-season tournament, hindi nga po nila ito isasabit sa itaas. Papabayaan na lamang nga po nila ang Lakers ang gumawa nito since basura nga daw ang nakuha nila. Dahil nga sa naging pahayag na ito ni na Jason Tatum at Paul Pierce, nainis nga sa kanila ang mga fans ng Miami at ang Lakers. Sa kabilang banda naman, katulad nga po ng naibalita ko pa lang sa inyo, sinubukan nga po ng front office na mag-offer ng 2-year deal para kay Klay Thompson para lamang manatili. Ngunit ang problema, agad rin naman nga itong tinanggihan ng kampo ni Klay Thompson dahil mas gusto nga nitong makakuha ng 3-year contract which is hindi kayang ibigay ng kanilang prangkisa, or should I say ayaw nilang ibigay sa kanya since unti-unti na nga pong lumalami at bumabagsak ang performance nito kada taon. Hindi nga po ganun ka-reliable ang kanyang shooting, gayong parati nga siyang inconsistent lalo na sa mga mahalagang game. Kaya imbes nga po nabigyan siya ng Warriors ng malaking kontrata, plano nga na lamang itong papirmahin at bigyan ng maliit na sweldo upang sa ganon magamit pa nila ang cap space upang makakuha ng ilan sa mga magagaling na player. Wala rin naman nga si Klay sa kanyang prime years kaya kailangan nga nitong tanggapin na bagsak na nga daw ang kanyang makukuhang kontrata sa Golden State Warriors. Ang videong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA. I-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV.